Good morning. Good morning, guys. Matapos kaya natin. Magkakat pa lang ako ng kahoy. Yung plano ko dapat kagabi, ikat ko na yung yung countertop. Kaya lang napagod na ako. Anong oras na kami nakauwi galing Costco. So sabi ko ngayong umaga na lang. Hindi ko alam kung hanggang saan matatapos ngayon. Sana madali lang, no? Ngayon ikakat namin ngayon. Pagkatapos punta tayo Home Depot. Ibibilin pa tayo. Which is patagal pa. Ano nga to rin? May napanood ako. Parang yung wheel bearing niya. Kasi parang sa gulong galing, di ba? Yung wheel bearing. So ang gagawin ko, pupunta ako sa bukas siguro sa talyer. Papatingnan ko yung wheel bearing. Paparotate ako ngayon, papacheck ko na rin yung wheel bearing. Pag may problema yon, papapalitan ko na. Madali lang magpalit. Wala lang akong gamit kung pagpapalit. Nakita ko na simple lang eh. Ano pa na mga Dre, no? Kasi napansin ko to nung nasa biyahe ako na pag mabilis ako, parang may ingay siya. May ingay na nanggagaling sa gulong. Siguro sa daming lubak bang dinadaanan. Hindi ko alam kung dahil sa lubak o panay ang speed ko noon. Lagi akong nalulubak. Malaman mga Dre na kung bearing nga. Pero yun na yung suspecha ko sa bearing. Iba yung ingay niya eh. Pag lumampas ako ng 60 km per hour. Lagay mo rito sa ilalim rin. Kailangan. So, tayo ay hindi tayo eksperto sa larangan na to. Susubukan lang natin gawin kung anong abot ang makakaya natin. Ito yung mahaba, di ba? Ito yung mahaba. So, pag ganyan yan, di ba? Walang problema sa haba. Ang concern natin is yung angulo, di ba? Alisin mo nga rin. Ngayon, okay. Okay. Pivot. Ano bang mas mahaba? Ganito tayo, di ba? Tapos, ganyan. So, ibig sabihin, 60 nga ang angulo natin rin. Bawal ako magkamali kasi mahigit 100 to mga Dre pag nagkamali ako. Tapos, ngayon, so ito yung cut namin. Ngayon, tingnan natin. Bumili na kami ng mga materyales para magawa namin ng matagumpay ito. Okay. Hindi ako nakangako na magiging maganda yung cut nito. But anyway, gagawin namin yung magagawa ko para madiretso namin to. So first step, lagyan ng tape. So bakit lalagyan ng tape? Para iwas sa disgrasya. So, hindi ako professional sa bagay na to. Ang hiling ko lang ay
yata. Dapat yata. Ito. May tulak mo rito. Lahat. Hindi, yung mga nasa ilalim niya. Sakto mo dyan ha. Ang kailangan ko ngayong gawin is yan. Okay. Sige. Sabi nga is measure twice. Usog mo. 3.5. Ayan. Yeah, usog mo dyan. Kaya. Layo ko. Okay, usog mo rito konti rin. Sasala. Okay. Tingnan ko nga. Tama ka. Dapat yata nandito yung ano natin, kalang sa kabila rin. Dito natin. Kasi mo. Paano kasi? Yeah. 3.8. It's better to be safe than sorry. 3.8, okay? So, ang style yan, Rain, medyo hawakan mo rito kasi baka tatama pa tayo. Okay. Time battery. Akin na yung ano rin, yung camera. Lipat natin. 100 yan eh. Hindi ba ako tatama dun sa dulo ng ruler? Hindi. Putol ba? Oh, no. Hindi ko inino. Hindi, may tape, di ba? Tape lang ba? Alisin mo. Teka lang. Tape lang? Meron pa. Meron konti. Shit. Cut lang natin. What? The moment of truth. Ganito. So, ang balat daw nito rin, pag binalatan mo, is palabas. Wala, stek. Talaga. Reveal. Ang sinuka. Di ba? Walaste. Apakahusay. Yun, no? Walaste. Talaga naman. Perfectamente, no? Nakakatuwa naman pag ganyan yung cut. Isa naman yung pa dito sa gilid, di ba? Sige pa. Up. Yan. Yan lang yung ikakat natin. Diba? Diba?
Magkaiba yung salad niya. Ah, Tingnan mo kung gusto mo yung salad na yun. okay. So, tapos na kami mag-cut, nandito na kami sa downtown, nandito na yung mga gamit. Ang problema namin, wala yung electrician. Ayokong galawin, ayoko munang tanggalin to. Kasi pag tinanggal ko to, wala silang paglulutuan. Ang plano rito is gumawa ng bagong linya yung electrician. Nang sa ganon, tapos iti-terminate niya yung linya ng kuryente neto, tsaka eto. Para nang sa ganon ay mapalitan na namin tong ano na to. Ito, maalis na namin yung kalan. Tapos dismantle na tong ano, mga ano. Itong ano na to. Countertop. Tinan mo rin. Ganito lang pala kanipis to. Hindi mas makapal sa atin. What? No, ibig sabihin, ano lang to, yung melanin na nabibili na manipis, na mumurahin. Ayan o. Mahal pa nga yung nabili natin, no? Oo. Ibig sabihin, takip lang to, no? Oo, tapos nilagyan lang nila ng ano na, akala mo makapal. Kasi nga, inangguluhan nila oh. Ano lang to eh. 5/8 o 3/4. Yung kakapit namin is 1 and 1/8. So tataas ng konti. Parang manipis yung sa atin, no? Yeah. Tapos isa pang napansin namin rito is, sabi ko, akala ko, tabingi yung cut nila neto. Kasi ito yung pinagbasihan ko, yung lababo. Yung pala, papasok yung lababo doon. Tabingi yung cut ng ano ng lababo. So, yeah, mga Andre, no? May message siya may-ari, sabihin ko sa kanya na wala yung electrician niya. Nagbukas ka rito? Hindi. Hindi, tinignan ko lang yung sa baba kung Okay. wala na po yung mga connection. So, ibig sabihin, hindi tayo mahihirapan tanggalin to, di ba? Pinasok pala to sa ano rin. Sa tiles? Oo. Makapasok sa tiles? Yeah. Kasi, Kailangan natin bakas yun. nilagay muna nila to bago nila nilagay yung tiles. Kaya, nakaupo siya sa tiles. So, mangyayari niyan, lalabas tayo ng another half inches dito. Mga 2 inches na, ganyan nakalapad. Anyway, it is what it is. Yeah. It is what it is. So, yun mga Dre, no? Yun ang kinakaharap namin ngayon dito. Ngayon, may message ko na may-ari na wala kaming magagawa rito. Pero, gusto kong gawin dito rin, sino ba naggalaw? Electrician ba? Buti baka dyan yung nilagay yung connection, ha? Hindi, sinabi ko kung saan ilalagay eh. Hindi, baka tinignan lang siguro. Kung may lilipat na rito, May dumadaan kasi dito, di ba? Baka may natulog dito, eh. ganito pa eh, no? Ganito yung nangyari mga Dre, no? Yun nga, walang electrician, di ba? Mamaya pa daw siya darating after 1 hour. Pag sinabing ganon, doblehin mo yun after 2 hours yun. So, babalik na lang kami. Hindi ko alam kung kailan dahil kasalanan naman nila ang usapan ngayon. Kasi parang may deadline sila eh, hanggang August 1 bago dumating yung bagong lilipat kasi umalis na lahat ng nakatira doon, umalis. May bago silang mga tenant. Kaya nagmamadali sila. Kaya dapat nung nakaraang araw pa yung ano na yan eh. Yung, anong tawag yan? Yung electrician, hindi niya naman nagawa. Maalat yung ano. So, ito yung mga sauce rin. Hummus, garlic, tsaka spicy. Shawarma house. We're closed.
Anak ka ng teteng, oh. Ginalingan pa naman namin pagkat, no? Talagang solid na solid yung pagkat, eh. So, sa materyales, mga Drea, nakakaano na kami, 500. Sa bagay, bumili rin ako ng ano eh, ng ibang tools. Ano ba yung binili kong tools? Yung ano, pambutas lang eh, di ba? Tsaka yung lagaring ano. So sabihin natin mga 400 sa materyales. Kaya lang, magmamahal kasi yung ganong klase ng trabaho dahil may pagkakataon na baka kailangan yung tumawag ng tobero, di ba? Tapos yung basura, yung kasama yun sa presyuhan kasi tatapon yung basura nung naggawa, 'di ba? Tsaka ano ano ba? Baka may re-reparin pa kung ano-ano. Kung ano lang, kung ang gagawin lang is ilalagay mo lang talaga yung yung countertop. Mura lang 'yon, no? Kung wala kang kakalasin, wala kang mga intindihin. Siguro mga 1,000? Ha? Lugi pa rin? Hindi. Labas yung materyales. Labor ka lang. Oo. Kasi nga yung gripo, katulad ng gripo, di ba? Kakalasin namin yung drain, yung connection ng drain. Nakita ko corroded na yung drain niya. So, additional gastos sa kanya yon. Kukunan ko muna ng picture yon bago ko kalasin. Baka mapagbintangan ako. Di ba? Yung bandera na yon, mga Dre, kahapon, nagwawagayway din yan, no? Ang nakasulat, KKK. McGill to, mga Dre, no? McGill University. Pwede kang, magpadaan-daan dito. Parang sa Harvard din, Rain, open sa public, yung loob ng, yung loob ng campus. Kahapon, ang tindi ng init, no? May nagsasunbathing dito. Sa campus. Even dun sa park na dinaanan namin, mga nagsasunbathing. Dapat na may swimming pool eh. Para kahit paano no? Hindi alangan yung sunbathing. Hindi naman sayang yung natin, araw natin. Sa bagay, at least natapos na yung mahirap. Yung cut lang iniisip ko ron eh. Ngayon, madali na yun. Nagawa nga natin yun eh. Yung susunod pa kaya, di ba? Doon lang ako nag-aalala sa pagkat na yon, mga Dre, no? Kasi naisip ko na baka ganun ka-sensitive yung materyales na magkaroon ng bungi-bungi. So pag nagkabungi-bungi yon, di pangit na, no? Ngayon, ang sunod na concern ko na mas is yung angulo niya. Dapat makuha ko ng tama yung angulo niya nang sa ganun, pag pinagdikit ko siya is hindi siya kumbaga wala masyadong patlang, di ba? Walang gap. I think tama naman, no? Parehas naman, no? 30 pala yung angle niya. So, yun. Hopefully, makabit namin ng maayos. At hopefully, mas maganda yung magawa namin kesa sa tatanggalin namin. Definitely, mas matibay yung ikakabit namin kasi mas makapal yun. Ngayon, pinag-uusapan nga namin dalawa na what if siningil ka ng gagawa sa bahay mo na ang gagamitin niyang materyales is yung maganda. Tapos, ang inilagay niya is yung katulad ng materyales na nakakabit kayo dun sa aalisan namin. Aalisan namin ng countertop. So, may problema kami rito. Kaya pala tingnan mo. Oo, hindi na siya flat, no? Kaya pala hindi na siya flat. So, nagli-leak siya, mga Dre, no? Nagli-leak siya. So, palitan lang natin. Ito, mura lang to, mga Dre, no? $8 lang to. Kung sakaling may pareho problem, nagli-leak yung nyo. Yung ang tagal nagli-leak, dire-diretso. Tok, diba? Tok, pumapatak yung tubig. So, baka yung flapper nyo may problema. Katulad nito. Hindi na lalapat ng diretso yan, diba? Ito, napakadaling kabit nito, mga Dre, no? Pakita mo nga rin. Ayun, meron siyang rito. Ayun, isasabit nyo lang yan. Ganyan lang yan. That's it. Done. Tapos ito. May ganun pa.
Wala, stick. Pinahirapan ka pa dito. Ito naman mga dre, no? Umuuga, di ba? Ibig sabihin, yung toilet seat, umuuga. Okay na, no? Wala na, Nick. Oo, yan. Flush mo. Umuuga ka na ganun. Yung normal lang, ano lang. Ulit, sige. Ito mga dre, no? Umuuga, no? Ibig sabihin, maluwag lang yung tornilyo nyo sa loob. So, bubuksan nyo lang yan. Huwag natin buksan, nagdumi ng toilet niya. Yung normal na flush lang rin, ganun lang. Ibig sabihin, pa tayo umangat ng all the way. Baka lang, taasan mo pa, no? Tingnan. Masyado pang mataas, no? Masyado pang ano. Adjust pa natin. Oh, siguro. Ayan na. Ito, maano na rin. Maikit na rin. Antayin lang natin. Paluwagan. Ang kulit ng namamalimos eh. Nasa loob ng bangko. Doon sa may withdrawhan sa ATM machine. Hindi ko. Parang, ewan ko, nakakainis mang isipin. Ano ba? Parang hindi ka pwedeng tumanggi. Nakita-kita, nag-withdraw ka. Pag hindi ka magbibigay, hey! Gumaganon eh. Walastek. Ano yun? Mga loko na eh, no? Nakahanap ng pwesto eh, sa loob na ng ano eh. Sa loob na ng bangko. Susunod yan, titingnan na yung ano, yung withdrawin mo, tapos hold nothing ka na eh, no? Kasi nakita ka, nag-withdraw ka eh. Hulig na lang ng paluwagan. Yun. Yung sa downtown, hindi ko alam kung ano. Nag-text na naman sa akin eh. Nag-text yung electrician. Dapat ilang araw nang tapos yun. Kaya lang eh. Just spoke to the guy. He will what? He will go soon, later today for sure. He was there yesterday again and said that the wire coming to the slope is probably the right gauge. Had to get some parts which he has acquired by now. Okay, nagpunta siya kahapon. Ibig sabihin tama daw yung wire. I hope. O baka tinatamad lang siyang gawin. Kasi, paano ba? Yung existing na outlet, kasi bumili nga ng bagong stove mga dreno. Yung bagong stove na yon, ang requirement nun, usually ang ginagamit nila ron is 40 amps. So, ibig sabihin, mas makapal dapat yung wire mo. Hindi ko alam kung number 10 or number 12. Ngayon, yung outlet na nakalagay ron is rated for 30 amps. So, baka mas manipis ng kumpara para sa 40 amps. Ngayon, ang sabi daw sa kanya nung Indiano is, tama daw yung wire para sa 40 amps. Parang nagdududa naman ako. But anyway, hindi ko naman nakita kung anong gauge nga. So, bahala sila. Nasa kanila na yon. Kasi nga, kung magpapatakbo pa siya ng panibagong wire, ibig sabihin magpipish pa siya mga dreno. Medyo maraming trabaho. Gagawa siya ng bagong linya mula breaker, papunta sa kisame, papadaanin niya papunta sa wall, kung saan babagsak yung, yung stove. So, medyo maraming trabaho kung gagawa siya ng bagong wiring. Ay ang gagamitin niya yung existing na. Papalitan niya lang yung breaker. Mas delikado yun mga dre, no? Naglagay ka ng 40 amps breaker, tapos yung wire mo hindi rated sa 40 amps. So pag nasagad, ginamit lahat ng burner, baka masunugan ka ng bahay. Yun ang consequence nun, kasi matutunaw yung wire mo.
Up. Lechong kayo dyan. Hello po. Ano po? Ano bang pangalan nila? Mika. Thank you. Daming tao. Ano yun? Ano nangyari? Ano nangyari? Ay, ambulansya. Chismoso dating no? Bumili ako ng turon sa Papa. Medyo malayo tong pinarkingan ko. Nandito ako sa may Islis. Sabi ko, dadalhin ko ba yung camera? Hindi. Dadalhin ko, hindi. Iniwan ko yung camera. Dapat mag-vlog ako, bibili ako ng turon. Tapos may isang grupo tayo ng kababayan doon. Ang dami nila, 2 mesang pinagsama. Siguro may higit 10 kasama yata yung mga anak nila. No? May higit 10 sila. Yun, nakapag-hi tayo sa kanila. At sabi ko, sayang. Sana napasama natin sila sa vlog, no? Taga St. Jerome sila, medyo malayo rito sa atin. At dumayo para makakain dito sa Papas, mga Dre, no? Wait, we don't have to start the day yet. I just wanna stay, even if we run late.